ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga matanggap ni Isabel ang mga binitawang salita ni Ricardo sa kanilang bunsong anak na si Samantha dahil matindi nga ang pagdidiscriminate ni Ricardo kay Sam at talaga namang nasaktan ang dalaga. Dumiretso ito sa kanyang kwarto, nagmukmuk at umiyak habang hindi rin napatiis ito si Isabel at agad niyang pinuntahan ang kanyang anak na si Sam. Doon ay matinding paghingi ng tawad ang hinihingi ngayon ni Isabel dahil sa mga binitawan ng kanyang ama. Hindi umano nila masisisi dahil isa itong riterong general. Ganun pa man ay hindi umano pwedeng maging magkatulad ang kapalaran ni Ricardo at Samantha sapagkat si Ricardo ay talaga namang masyado itong seryoso pagdating sa trabaho. Ganun pa man ay ipinagmamalaki ni Isabel si Sam. Sana umano ay hindi ito magtanim ng sama ng loob sa kanyang amang si Ricardo. Kaya naman paliwanag ni Sam na ginagawa niya ang lahat para maitama ang lahat ng maling pagtingin ng kanyang ama. Subalit ang pagkawala ng kanyang kuya ay wala na umano siyang magagawa rito. Kaya naman nasaktan umano ng masyado itong si Sam nang sinabi ng kanyang ama na sana ay siya na lamang ang nawala. Hindi umano matatanggap ito ng puso ng dalaga. Kaya naman matapos ang pagkausap ni Isabel sa kanyang anak ay dumiretso din siya kay Ricardo. Doon ay nakipagtalo si Isabel at hindi niya talaga pwedeng tanggapin na sasabihin ito ni Ricardo. Paulit-ulit na nakikiusap si Isabel na kausapin niya si Samantha at hubingin ng tawad dahil nasaktan ng masyado ang kanilang anak. Ngunit matigas ang puso ni Ricardo at sinabing hindi niya babawiin ang kanyang mga sinabi. Ilang araw ang nakalipas matapos nga masuspindi si Sam sa kanyang trabaho ay hindi niya inaasahan na magkakaroon pala ng problema ang kanyang pagkakasuspindi at hindi siya makakahingi ng tulong basta-basta sa kanyang mga kasama. Habang naglalakad si Sam ay dito siya sinalubong ng putok nitong si Lucas Zafra at sinabing sisiguraduhin umano ni Lucas na hindi na aabutan ng araw itong si Sam. Mabilis namang nakailag si Sam, ngunit dahil sa dami ng mga tauhan ay hindi nga siya tuluyang at naprotektahan ito at natamaan ito ng bala. Kaya matindi ngayon ang tama ni Samantha sa kanyang katawan. Habang naglalakad-lakad si Gabo galing kay Papsi ay dito niya nakita ang tila may nagkakagulo na magkabilang grupo. Sinipat itong mabuti ni Gabo, ngunit hindi niya inaasahan na nakita niya si Sam. Duguan ng kabalikat nito, kaya naman duda itong si Gabo na baka si Samantha ang target ng mga taong bumabaril sa kanya. Kaya naman agad rumesponde itong si Gabo at sinabing hindi po pwedeng pabayaan niya si Sam, lalo't mag-isa itong nakikipaglaban. Wala mang armas si Gabo, ngunit agad niyang inagaw ang isa pang baril ni Samantha at dito niya ipinagtanggol ang dalaga. Matapos ito ay dinala niya sa ospital si Samantha at agad na ring umalis si Gabo. Tinanong ni Sam kung ano ang kanyang pangalan. Hindi na rin umamin pa si Gabo at sinabing mas mainam kung magpapagaling na lamang ito. Siguradong babalikan siya ng kanyang mga kaaway kung kaya't kinakailangan niya itong i-report sa mga pulis. Ngunit depensa ni Samantha na hindi sasantuhin ng mga pulis ang mga Zafra dahil isa umanong notorious sa sindikato ang Zafra na nahuli nila. Magkapatid umano si Victor at Lucas at siguradong babalikan siya ng mga kaaway niya. Sa ngayon ay kinakailangan niya munang magpahinga. Agad namang nag-alala si Isabel at Ricardo nang malaman na nilusob siya ng mga Zafra at may tama ito. Dumiretso si Ricardo sa ospital at matinding pag-aalala, subalit hindi niya na dinatnan ang kanyang anak. Nakuha pala ngayon ng mga Zafra si Samantha at ito ang gagawin nilang palit ulo para sa anak naman ni Marianong si Victor Zafra.